Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, mayong adlaw kanatong tanan. Atong mga pasalamat sa atong makagahom nga Dios nga gitagan tag kahigayunan sa pagbutyag pagpadayag siya mga pulong. Salmo 107 versikulo 20. Akong gipada ang akong mga pulong alang sa inyong kaluwasan ug makaayo sa inyong balatian. Kini atong tulamanon nagasukad kanunay sa tingog sa Dios nga maong simbahan. Ang atong Santo Papa, mga obispo, mga kaparian, mga laiko, nagalihok para sa pagsabwag sa binhi sa kaluwasan nga gitudlo ni Kristo. Mga igsoon, pasalamat kami sa inyong paglantaw ni atong tulamanon, ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko sa Cebu, Catholic Television Network. Salamat ni Brad Dodong Limso ang atong panguo sa CCTN. Niya atong mga pagyukbo sa atong Arsobispo, iyang Ekselensya Arsobispo Abit Uy, nga iyang kinaiyog batasan ang wayhuno nga pagbutyag sa mga pagtulunan sa Dios pinagi sa mass media, pinagi sa iyang Facebook, sa cellphone. Madungog nato, makita nato siya. Ato siyang pasalamatan ng Ginoo nga doon natay Arsobispo nga kugihan og buutan og nakapangandoy siya nga ang simbahan. Matud pa niya ang simbahan nagkinahanglan o mga pare nga buutan. Manya ato sa pasalamat sa atong mga Catholic Faith Defenders na niyang dapit nga naninguha gyud sa pagtuon sa pulong sa Dios ug pagtubag sa mga pangutana sa uban nga mga pundok tinuan nga atong hitagan o dakong pagtagad ug pagtahon. Yawan nato niya si Brad Rodi Racasa itong namingawan nga Master o Bible Contradictions. Kaya doon na siya pangutanan, iyan ang napakli sa mga panids kasulatan. Nga naingon siyang unahon na dili angay tuhuan Biblia kay nagkasumpakiay. Yan niya sa John Purcao sa mga sharer sa atong Catholic Faith Defenders. Catholic Faith. Nga atong tagdon din si Brad Rodi Racasa. Brad Rodi, may yung adlaw. Salamat Bradsok ug maayong hapon sa tanan natong televiewers kutob sa maabot nining mong Sibya labi na gyud diha sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City nila ni Erwin Gokong, Winnie Mero ug ni Genesis Veronica and Mary Racasa. Maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Bradsok sa Amos 5:21. The Lord says, I hate your religious festivals. I cannot stand them. Sa Binisaya, nag-ingon ang Ginoo, gidumtam ko ang inyong mga pista ug wala ko kahimot ang inyong kasaulugan. Amos 5:21, gidumtan sa Ginoo ang mga pista. Sa Sirach 15:20, God never commanded anyone to be wicked or given anyone permission to sin. Wala gayud magsugo ang Ginoo kang bisan kinsa sa pagkadautan. Ug wala usab magsugod ang Ginoo, wala magtugot ang Ginoo kang bisan kinsa sa pagpakasala. Sirach
15:20, klaro kayo ang Ginoo wala magtugot kang bisan kinsa sa pagpakasala. Sa Amos 4:4, nag-ingon na sab ang Ginoo, katawhan sa Israel, pangadto kamo sa balaang dapit sa bitil, ug pagpakasala kamo, kutob sa inyong mahimo. Unsa nin basog? Ingon wa magtugot ang Ginoo kang bisan kinsa sa pagpakasala. Niingon naman noon siya nga, pagpakasala kamo. Palihog kong patinaw ani Bradsok. Wa ka ni magkasumpaki Bradsok, palihog kong patinaw ani. Paglantaw na to sa duha ka teksto nga imong gisigutan, Brad Rode, nagkasumpaki good. Pero unahon na to itong imong gipahayag sa Amos 5:21. Nga gidungtan ko ang inyong katiguman o mga pista o mga pangilin. Ya ang gitumong niya na kasagaran sa atong mga igsoon, dili Katoliko, ang Katoliko gay natumngan sa ngayon na to kasuko sa Dios tungod sa ilang mga pista. O sa sayop ang mga Katoliko magsaulog og pista kay idulumtanan sa Ginoo. Manahon na nato pagtagad. Kung nato basahon ang San Juan Gis, city ngadto sa unahan, ang akong pangilin sa Jerusalem, ang mga apostolis kanunay maging mo adto dito aron pagyukbo o pagdaig, pagpasalamat sa Dios. Miapit sila ngadto ni Hesus paingon, magtutudlo magadto na ta kay mutambong ta sa dakong pangilin sa Jerusalem. Mitubag ang Ginoo nga kamulay adto, dili ko mo adto. Mo sa mga apostolis naglakaw. Pero pagpanglakaw na sa mga apostolis, ang Ginoong Hesus nag-inusara, miadto gyud sa Jerusalem, mitambong o miduyog sa kasaulugan sa dakong pangilin dito sa Jerusalem. O, nga naman nga, na malipat niya to di ay. Ang atong Ginoo sa ang punto niya na dili siya gusto sa ambahan ba, nga makatawag sa pagtagad sa mga nangita kaniya nga mga Hudiyo nga gusto nga mugapos o mupildi siyang kinabuhi. Mo na nga ginusara siya. Kunya, ang mahinungdanon kining gibasa ni Brad Rudy sa Sirach 15:20. Nga ang Ginoo dili gibuot nga ang usa ka tawo magpakasala kun dili maninguha ang usa ka tawo. Pagpuyo sa buutan nga kinabuhi kay kadto ra naghinulsol og nibiya sa sala nagbuhat og mayo. Ablihan ang langit para sa makasasala. Pasiluon niya. Pero nga naman nga, gidasig man niya ang tao pagpakasa. O niya sa Amos. Kapitulo 4, versikulo 4. Hala, pangadto ka mo. Ha? Kung matod pa, nga, usay sakto nga wording sa Pagpakasala kamo, kutob sa inyong mahimo. Di mo na. Ang Ginoo ginagsulti na. Diwasan. Ngayon Ginoo, pagpakasala kamo kutob sa mahimo ninyo. Ya ang Sirach 15:20, dili buot ang Ginoo nga ang tao magpakasala. Ngano nga nagsupak-supak ra man Ginoo siya kung galing ang panultihon. Mao na ang pangutanan, Brad Rudy. Kanang ikaduha kanang pangadto kamo paghimog pagpakasala. Gihanlan na og reverse psychology. That is a kind of figure of speech that we should understand in the somewhat the essence of that statement. Nganingon man nga, hala, panganto ka mong pagpakasa. Nga Ginoo gusto man nga kita, malangit. Sa pinadayag 21-27, wa may makasud sa tao sa langit. Bisan pagduna pa'y gamay nga sala. Busa, kinahanglan yun nga kita maninguha sa pagbiya sa sala. Pero nga nung sugo mo lagi Brandon eh. Nga na o reverse psychology. Parehan din itong mga tao nga ang Israel di ay nga naghimong mga pag-alsa batok sa Diyos. Kunya, ang Ginoo naghatag mga silot tungod silang pagsimbas mga Diyos-Diyos. O sa kay gawin yung Ginoo, padayon ka mo sa inyong pagsimbas Diyos-Diyos. O, murag nagsugong Ginoo niya na. Pero doon na siya pasyuna, di siyang hunahuna, iyang gibutyag, nga kadtong nagsimba si Diyos-Diyos, iyang pagkasilutan. So, mo na, paingon niya nga hala, pagpakasa ka mo. Ang buti pasabot, bawo ka mo nga sa inyong pagpakasa,
ang latos o kastigo sa hustisya sa Ginoo o sa pagsupak sa kabubuto sa Ginoo, doon nagisilot. Mo na gana nag-reverse psychology. Pero atong usa ka batan-on nga wa gyud mo suway inom og bino nya sa pagagay niya sa pista gipainom siya siyang amigong bino hangtod nahubog hinuon siya nagkamang na siya padung sa balay ni siya gid siya singinan, "Mama, ablihin ako kay nituyok ng kalibutan." Ningon ang inahan, "Dong, di pa may usa ka garapon tiwasala ni." Oh, wa na mong pasabot nga inahan nga hubog ng anak iya pag yung hubugon pag-usap. Nambot sabot ana nga dunay unod sa gisulti sa inahan ang disiplina nga karon kay nahubog ka man ambot sabot nga dili ka mo usab pero ang ang psikolohiya sa mahal nga inahan niya ala di apay gapo usa ka garapundog tiwasana mo nga lang reverse psychology against what is the intent in the mind of the mother. So muna itong tubag sa may pagkutala ni Brad Rodney Recasa, arita ni Brad John Porca. Kaya salamat Brad Chok, mayong gabi, mayong adlaw sa tanang nagsunod. Labi na diya sa Matalom Liti, si Judge Julius Ubos, o sa tanang mga Siplidias Maasin, labi na sa itong Arsobispo diya, Bishop Precioso Cantillas, mayong hapon o gabi. Apo utana Brad Chok nag-ingon man. Diyan ako isukad sa Uno Hari, City Gis. Apan ang pulong pa Pedro nga mingon nga pangulo ug papa. Apan sa Biblia kanang pulong Petros gikan sa Grigo gamayng bato. San Juan 1:42. Unya si Pedro di gyud mahimong pangulo kay ginganlan mag Satanas. Mahimong Satanas la inyong pangulo. Mabasa na sa Mateo 16:23. Ugo niya, wa gyud kay mabasa nga si Pedro mingon tawga kunyo papa. Hatagi kuno katinawan ning mga pangutana Brad Chok. Palihog. May ning pangutana gyapon may Brad John Porca may tungod ni San Pedro nga mabasa mo kay nato sa San Mateo 16:23 nga si Pedro gitawag og Satanas. Kay si Pedro mituwawan ka nga Ginoo, namulong ka nga ikaw nagpaduol na sa panahon nga sakiton ka. Di na may tabo. Wagi sila sa kong patayang lawas. Muna ningon ng Ginoo, pahawa Satanas, babag ka kanako. Naguna-una sila nga, kanang pong Satanas, kanunay ang kahulugan, yawa ang kahulugan, ana. Kanang pong Satanas, gikan na sa Hebrew word, satana, Y-is. Ang bayot sa bata kapangdulan, ali, o babag. Abot sa Ginoo nga Satana, ayaw kong babagi, mo na yung meaning sa gisulti sa Ginoo. Kaya kung yung tumanon, ang tawag og tahas nga gihatag sa mga nako. Pero kung kabasatan na tuot nga si Pedro gitawag og yawa, dili man na tanang higayon nga ang pong satana nga yawa na satana meaning kapangdulan. Og dili sad gyud si Pedro ang gitumong ni Kristo. Tungod kay nakita ni Jesus ang yawa nga ni agda nga itugyan ng imong mga tinun-an nga rin ako matud pa siyawa. O sa ning Ginoo kita siyawa, si Pedro wa kakita siyawa, pero ning Ginoo siyang pulong espiritong daotan. Ayaw paghimog paagi nga ako makatugyan sa akong mga tinun-an nga na kanimo. Kaniya niya ako aron pagbuntog sa imong mga buluhaton. Pandansis mga tao. Kaya asa na ito mabasa nga si Pedro Pangulo yun. Magsugod ta San Mateo 16:19. Mingon din hiya nga itong Ginoo nga kanimo Pedro ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kini mga pulunga, bisan nga ngiya mga tinunan gihatagan sa niya katungod sa otoridad gikan ni Jesus. Pero walay usa ka apostol gawas ni Pedro nga gihatagan og yawi. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit. Nga imong gapuson sa yuta maginapo sa langit, sa langit siya. Ug ang imong uyunan sa kalibutan
uyunan sa Ginoo dito sa langit. Yatag niya ang Yahweh. Kunya kita nga wa kay mahibaw kung sa kahulugan si Yahweh, kinahanglan mahibaw ta. Ug naman na sa Biblia na sa Isaias 22, versikulo 21-22. Si Eliakim usa sa mga pangulo sa panahon ni Kristo, o panahon sa daang tugod. Ngandang Eliakim, nga hitagan sa Yahweh, pero lahi ni kang Pedro. Kay si Jesus gyud ang nihatag og Yahweh. Og matod pa nga katong hatagan og Yahweh, importante ni nga paminawon, ang hatag og Yahweh mahimong pangulo sa iglesia sa Dios sa Jerusalem. Og pagkatawgon siya El Papa, tawgon siya amahan nga sa lingua Italiana, El Papa sa ito pa amahan. So, dili na nato takos malangis. Di na to, hindi ta makahimo pagluan o pagsupak. Dahil kay, gilitok man as Ginoo. Kanimo ihatag ko ang mga yawi sa langit. Ang imong kapuson sita ginapo sa langit. Yang tao ding hatag ang yawi sumala sa panagna og mga pulong ni San Isaias, Kapitulo 22, versikulo 21-22, ang hatag ang yawi, Pangulo. Pangulo sa Asambleya si Ginoo, kung pundok si Ginoo. Kunya, pagkatawag ko kamahan. O sa nasuot as Biblia, di ta makalali sa pulong sa Ginoo na sa San Juan 8:47 nga kadtong modumili o musupak sa pulong sa Dios, dili iya sa Dios. So, mao na ang atong ikapahayag. Kaduha, San Juan 20:15, San Juan 21:15. Ningon si Jesus ngadto ni Pedro, Pedro, pasipsiba ang akong mga nating, akong mga karnero. Kunya sa Jeremias 25:34, ang taong hatagan og katungod sa pagdumala o pagpangulo sa mga karnero nga mong katawhan, ang itawag ana pangulo. Nana, gitawag ni hitagan ni Jesus og tahas Pedro, pasipsiba ang akong nating karnero, magbalantay sa mga karnero. Kunya sa Jeremias 25:34, ang magbalantay sa karnero, nagkalugag pangulo. So, nasa Biblia. Muna itong tubag sa pangutanan ni Brad John Porca, balik na ni Brad Rudy Racasa. Salamat pag-usab lasok og maayong hapon sa tanan yun ng kaigsunan nga naglantaw karon. Labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, ni Dundon Ansani Racasa o ni Bitoy Bakule. Maayong paglantaw kanatong tanan. Aritas kasulatan batok sa Amos 5:18. How terrible it will be for you who long for the day of the Lord. What good will that day do you? For you, it will be a day of darkness and not of light. Sa Binisaya pa, alaot gad kamo nga nagpaabot sa adlaw sa Ginoo. Dili makaayo kaninyo katong adlaw. Adlaw unya kadto sa kangit-ngit ug dili sa kahayag. Amos 5:18, alaot gayud kamo nga nagpaabot sa adlaw sa Ginoo. Sa Malakias 2:7, sa maayong balita Biblia na kanayon, it is the duty of the priest to teach the true knowledge of God. Sa Binisaya, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam mahitungod sa Dios. Malakias 2:7, katungdanan yun sa pari ang pagtudlo mahitungod sa kaalam mahitungod sa Dios. Sa Osea 6:9, sa maayong balita Biblia na kanayon naman sab, ang mga pari sama sa usa ka pundok sa mga tulisan, mangatang silag tao ug mopatay. Ingon ba siya magtudlo sa kaalam mahitungod sa Dios? Unsa may mangatang naman hinog tao ug mopatay? Palew ko og patinaw ani Bradsok. Na unsa naman ni? Salamat kayo, Brad Rudy, sa imong matulun-anon kayong pagkutana. Nga sa Malakias 2:17, Brad Rudy. 2:7. Pero sa Amos 5:18,
nagisgot ang Dios nga usa ka adlaw nga day of darkness, a terrible day. Ya, nasumpay man na nimo, Brad Rudy, ang Malakias 2:17 nga ang mga pare ang ilang buluhaton o katungdanan maong pagtudlo og kaalam may tungod sa Dios. Mga pare magtudlo og kaalam may tungod sa Dios. Pero ngano man nga sa Hosea 6:9, ang mga pare mangatang. Maya ron pagpatay sa ilang mga tao nga giatangan. Sa man ning klasiha. Mo nang malibog ta. I-distinguish na to ang pare. Sa Isaiah 61:6. Ang mga tao magtawag kanilang ministro. Pero ang Diyos magtawag kanilang mga pare. Kadtong gipili niya. So ang pare nga gipili niya sa Old Testament, doon na may 12 ka mga kaliwat. Usara ang nganlan og Levi, nga hilabihan ka payos Diyos noon mao na nga tanang mga anak niyang lalaki pare gyud. Og giaprubahan sa Ginoo ang mao mga pare. Pero doon na sa mga pare nga nasuwat sad sa balaang kasulatan nga ngani sa panahon ni Kristo kanunay nilang gipangitaag sayop ang atong Ginoo. Mga pare ito. Kanunay nilang atangan kung masipyat ang atong Ginoo. Kay doon na sila yung mga gitumpi nga mga akusasyon, sumbong batok ni Kristo. Kung nakatipig na silang mga ngalan na ito, mga testigos, tubangan sa ukmanan. Mga pare ito. Pero dili ito pare nga gitukod ni Kristo. Kaya sa Hebreo 3:1, si Kristo labaw nga pare. O niya sa 1 Pedro 2:5, kamo nga akong gipili nga mga apostoles, mga pare san mo. Sakop mo sa gingharian sa pagkapare o balaan. Mo to ang mga pare nga gingon na to nga balaan o mga matarong. Pero doon ay mga pare nga ginganlan sila Judaic priesthood sa ito pa gikan sa ingon nato nga Judaismo sa kapundok, Judaismo doon na sa sila'y pare. Pero ang maong mga pare, mabasa nato sa Biblia, kanunay naglaang ng itagsayop aron nga si Kristo ilag yung patyon. Sargo hinungdan, nasina sila. Tungod kay daghan ang mahimo ni Kristo nga wala mahimo. Ang hiyas sa gugma sa Dios sa panudlo ni Jesus kanunay pagpaubos pagpasaylos na nagasa sagpaon nimong tong aping taon na pikas pero ang wala big yung galigutan nila kay daghan kay giayo ni Jesus nga mga masakiton mga buta mga masakitong sanla dahil patay sa Naim Lucas City nga batanon nga namatay nga pinanggasinahan hikap ni Kristo ang yayungan sa maong patay, nabuhi. Si Lazaro nabuhi. Busa, dili nila mahimo. Muna nasina sila. Moto matangas pare nga nagukod o dili kato mga pare nga pinili sa atong Ginoo. Muna itong tupag sa may pangutana ni Brad Rudy. Ya, salamat kayo na may na inundanon kayong pahinumdum nga atong lagtaon karon dayon atong tanawon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Igsoon balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Ni aron uban nato duha sa nato ka mga gala nga nagdag mga pangutana importante ato sang tagdon. Niya si Dennis Bacolod, niya diya si Brad George Torrefield nga kinahanglan sa mamati ta kanila kung say matampo nato o matampo nila alang sa atong mga naglantaw ug naminaw sa atong tulumanon. Niya si Brad George Torrefield. Salamat Balsok, may hapon kanimo nya, may hapon ka natong tanan, ilabi na sa ato mga televiewers na kanunay nga nagsunod nga itong programa ug sa mga online viewers sa FB. Mayong paglantaw kartong tanan niya akong ratings diha sa Walboal Cebu sa kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefield nga kanunay nga naglantaw niya diha sa poblasyon ni Tapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas o diha sa Katarman Liluan Cebu si Brad Romil Sotirol nga kanunay nga nagsunod na itong programa mayong paglantaw kartong tanan. Basok ang ako pangutan na akong ipasok ka diha sa Roma 6:23 nga nag-ingon diha basok nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So kining kamatayon mao ni siya ang bayad sa sala. Karon basok dun na may duha ka tawo basok si Elias ug si Enoch wa man tumuagi kamatayon basok. Ya, ang kining kamatayon mao man ni bayad sa sala. Buot ba tong sabton basok nga wala to sila mga sala basok. Kay wa man sila moagi kamatayon. Kay kung agi sila kamatay sa ato panbayra nilang sala niya kay wa man to moagi kamatayon subot sabton na to nga wala sila mga sala. Ya wa sila mga palaw ko pagpatinaw ni basok. Hebrano 9:22 nag-ingon na sinis sanguinis effusione non fit to remission. Without the shedding of blood, there is no forgiveness. Kantong gisgutan ni mo dong George nga Roma 6:23 nga ang bayad sa sala maong kamatayon. Kinsa man nga kamatayon nga ang maong kamatayon makabayad sa sala. Dili man tagsa-tagsa kanato kung nato nang tutukan yun what kind of death and who was that dead in behalf of our redemption. Muna na sa Hebreo 9:22 nagisgot na sa kamatayon ni Kristo. Sinis sanguinis effusione non fit remission. There is no redemption without the blood or death of Christ. So ang ipasabot na nga kamatayon nga mobayad sa tanang sala, dili lang sala sa panahon ni Kristo sa New Testament. Muatras ang iyang kabalaan o ang iyang makailapon nga kaluwasan balik pa sa Old Testament times. Muna gisigutan nato si Enoch nga gisigutan sa Biblia nga usa ka tawo nga maaghop sa may kahulugan ng maaghop. Dili masuko bisag imong bugal-bugalan o ka sagpaon sumbagon di ka na mubaos kay ang gihapin sa iyang kalag maong hiyas sa Diyos, hiyas ni Kristo. Busa siya nahatagan og pribilehiyo nga siya magig kamatayo. Yang ikaduha kato si Elias nga sa ka maisog nga propeta, dili isog nga bangis og mo himog pasipala sa mga tao, kundi ang iyang kaisog sa pag-adto sa mga dapit nga dili mo tuog Diyos ug nagdumot sa mga propeta, giadto niya, wa siya mahadlok ug daghay no nakabig niya, daghang naayo siya mga pagampo. Wala siya gitugpang usa ka karwahe nga guyod sa baka nga dunay pako ug mi lupad nga to sa kitasan. Pasabot nga, wa siya mo agig kamatayon. So, wa din Islam kasa, kaya wa man mamatay. Kaya bayad sa kamatayon, ang bayad sa sala kamatayon maka. Balik ko na to, kanang kamatayon gisigutan, dili na kamatayon tagsa-tagsa ka na to. Wa matay,
hiyas o kahimtang nga ang atong kamatayon makabayad sa atong sala, kundi ang kamatayon og dugo ni Kristo. Episo 1, versikulo 8. Ang atong mga sala, ang atong kadautan, giwaswasan sa Ginoo, pinagi siyang dugo ug kamatayon. Muna kanang kamatayon gisgutan niya, dili lang kana para ra sa time of Christ sa New Testament. Nasa 1 Juan 2:22, ang pagpanubos ni Kristo dili lang sa karon, kundi mo sumbalik sa nangagi. Dili lang sa bagong tugon, mo sumbalik bisan sa daang tugon. That was the kind of divina lingua nga gihatag sa Ginoo pagpaybaw kanato nga siya gyud iya yung kamatayon. O kunwa pa siya mabanhaw, dili siya katuhuan. Munang sa 1 Corinto 3:15, kung si Jesus wala pa mabanhaw, kawang ang among pagwali kaninyo, kawang ang inyong pagtuo kaninyo. Kayang pagkabanhaw ni Kristo mo isa ka patinga o pasalig nga kita usab dunay pagkabanhaw. O kag tuyo siyang pagkabanhaw gikas kamatayon, mao pagwaswas, mao pagpasaylo sa atong mga sala, og madaugon kita kung doon natay pagtuo o paghigugma ni Kristo. Subalik ko na ito nga ganang kamatayon gisgutan nga mubayad sa sala, dili na atong kamatayon, kundi ang kamatayon sa manunubos nga gipadala sa amahan. Asa mabasa? 1 Juan 3:16-18. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag iyang bugtong anak nga si Jesus, nga katong mutuo kaniya, mosalig kaniya, adunay kinabuhing walay katapusan. So, mo na ang city, San Juan 3 City, mianhi si Jesucristo nga ni kanato, dili aron pagsilot kanato, inunoa aron sa pagpasaylo sa ato mga sala. Muna nga kanang kamatayon nga nilagpas sa tibuok kalibutan sa tanang panahon, that was the death and the blood of Christ that really cleans the sins of the world. Muna aton tubag sa pangutana ni Brad George Torifil, paminaw na to si Brad Dens Bacolod. Salamat Brother Sok, ug mayong hapon, mayong adlaw kanatong tanan sa atong mga televiewers nga nagtan-aw nato karon. Brother Sok, ang ako bang pangutana kaning dunay usa ka alagad sa simbahan. Unya, nauso naman ni ron sa cellphone kining scatter na sugal. Nisuway siya og pusta 100 pesos. Nakadaog ra ba? Ang pangutana Brad Sok, nakasa ba siya? Kung nakasa siya sa tupa, ang paghubog-hubog ba sala? Ang pagsigarilyo ba sala gyud? Or okasyon ra na sa or paduong na sa pagpakasala? Okay, may pangutana nimo Dennis. Oh, Scatter sa yung nga scatter. scatter. Uso kay na ron. Online gaming na Lubsok. Murag pag-uman ang matang sa lances o mga inantigo ba sa paghakot sa kwarta sa mga tao, labi na sa mga kapos. Sabi pa ang kondom, kanang kanang scatter. Suur ka sa online Lubsok game nya mo pusta ka dito nya mo la makadaog ka na si mapildi ka ana ba. Pero ug magdaog mo O taga ka kwarta ato sa GCash nimo isod mo to GCash. pinagi sa Gcash GCash. madawat ang silbi O nya ang imo sang kwarta sa nga iposta sa isud sa nimo GCash aron makaposta sad ka. aron kapusta. Invalid og di siya kasod. Oh, Kanang sugala dako gyud kay kangilaran para sa katilingban. Kay sugal man. Nya gawas marawa sa lisensya. Kuana illegal. Nya to ko si guba, doon natin mga amigo dito Catholic Faith Defenders. Kalimot ko tami kapurnay. Neil Hiriniya. O kana si Nelly Renia. Siya mo ato ta Barsukay, doon natin hapiton ba? Kung sa mga dong, si mga tulad ta. Pagkato dito, sa kami kay nanuktok man may tulo sila kung usa patmitanan. Nga mo nakita sa babae nga murag ang iyang amahan mo ay nag-agak ba? Yan luy-luy ang diha sa nang iyang bana sa atong babae. Ya,
Naku, unsa man na initabo din dong. Siya, ako kay utang. Milyon na day pa utang dito sa kinakasan dato diya sa guba. Ya, naghisgot lagi ka ng sugal as scatter. Ya, sa bago pa, kadaog-daog siya mo lagi ganahan. Paganahan mo ka na. Ya, hangtod nga, pusta po ko sa pilde, nangutang. Hangtod niya butog, milyon. Purti na yung, kuan na scattered po ng iyang utok sa babae. Kay, kuan man, di naman normal, laya na, hangtod, baluya. Kuyawan yun ang amahan. Nagmahal yun itong bayhana. Muna nga, selektor pagkasulti, ang ilang mga pinulungan dito, possessed by the demon, ang mga babae. Nya, selektor pagkasulti, gida siya kanto para sa mananambal, namatay yun. So, wag yun mabakwi nga mo, mamatay siya nga, mabalik ang iyang panimuon. So, dako yun kadaot ang mga sugal. Nya, ang pagpanigarilyo, pag inom og bino, dili pa na sa, kaya nga ito kayong Ginoo, nagmilagro man itong tubig himo niyang bino, pero maghubog. Ang sigarilyo, sad kung kamayra, kung sobrana ni mo nga, tulog ka kaha sa sigarilyo, mahurutin mo sa kadlaw, duol yu kaya ka sa sakit nga imong baga, liso na kapag ginawa. Kung doon ay sakit, mga grabit na, mao sa ragbin. Ang bino, may grabe sa mulata sa itong atay. So, unsa na mga butang nga makadaot nato, nagbaon ginawa sala. Busa mo na nga atong likayan, labi na ng pag-urong sugal nga scatter, daghanang nakamao, niya daghanan sa na pilde, doon natin pipila kay gayon padaog, mga ulul pa siyawa ba, kadaog paguman. Mao na nakita na namatay gito mga babae sa guba. Wako kahibaw sa nga to. Sila ito pagkasulti, whatever that really destroy the normality of our life, that will also destroy the union of our soul spirit with God. Muwag tang gina. Niya mo na nga. Ato ginalikayan. Di na manugal kay sugal jutay, padakon man sa tanas para moanad ka. Niya, binusan pa imnon kag jutay, lami kayo, pero musugod na, magubog na yun, hangtod nga wanay buot. Daling mamatay. Sigarilyo, sige kapanigarilyo, mo tarha sa ito pa mo reduce. Huwag midad kag 50, ang 20 years ma-reduce. Tiyan mo na, dali itang mamatay. Musa din na mo tuyo sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mong kinabuhi. Ang Ginoo mong kalihukan sa atong pagkatao. Nga gamiton taniya sa pagsilbi sa mga tao. Sa pagsilbi sa pamilya. Pero palahubog na sugaraw na dili na kaserbisyo sa pamilya. Nga bata magkatibulaan. So, dako ng sala. Dili taangay mo, sambog niya na. Oh, Dens. Yeah. Busok. Oh. Akong pangutan na, busok. Yes. Diri sa Roma 5:12 busok, ako ning basahon busok, nag-ingon man nini. Miabot sa kalibutan ang sala pinaagi sa katao, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. So kaniadto busok, kini si Adan og si Iba, wa gina sila kamatayon, gidesign ni si Ginoo nga wa gi kamatayon, physical death nga kamatayon. Pero tungod sa sala busok mura nitungha ang kamatayon mo na nga sila mamatay na sila. Pero dugay kay wala namatay, nabot pa mo tong 900 kapin lang edad wala namatay. Pero tungod to sa sala. So kini ding kamatayon di hinungdan ani tungod sa sala. Mura nga ako na i-connect siya sa ako busok katong Roma busok size 23 nga bayad sa sala kamatayon. Ang akong pangutana ni busok, dili ba siya pwede pod sabton busok nga kining kamatayon ni siya nga kanang impierno bitaw busok kay ang sumpay mo gunin nga ningo man og ang bayad sa sala mong kamatayon apan ang walay bayad nga gasagikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon. So naa mo gunin sa imong gitugbang busok ba? Kinabuhing dayon man kung yung kinabuhing dayon sa to palangit yun nya ingo man bayad sa sala kamatayon. So pwede ba di sabto na to nga kamatayon pud nga impierno busok nga kining giyon kay ang iya mong gitugbang diri
kinabuhing dayon masad na may ganti sa kinabuhing dayon. So pwede ra ba ni sa sabton na to basok dili lang ingon nga kamatayon ni Kristo o pwede ba sa sabton na to nga kamatayon nga impierno or kamatayon nga physical death basok ang kining kuan kaysa mga laig tinuod basok sa mga protestante pwede nila sabton nila basok nga kanang physical pod pwede po sabton nila nga na physical death pwede po sa sabton nila nga muna impierno sad sa ilaha. Pero sa programa sa simbahan basok unsa magi usa ra bigid niya ang kanang pasabot aning kaning Roma 6:23 basok kanang kamatayon ni Kristo sa krus o pwede sa siya sabton nga physical death or pwede sa siya sabton nga kanang impierno basok bagay pangiyang tugbang go dito kinabuhing dayon. So bayad sa sala kamatayon pero ang muli bayad nga gas gikan sa Dios mong kinabuhing dayon. So langit. So mura ni siya para langit ug impierno organa ba. Pwede ba di siya basok nga masabot na tong impierno, pwede sa sabton na to pong physical o kang Kristo po nga kamatayon. Mahimo na, pero dili na ito appeal sa Kristo katong iyang kamatayon. Kayuhan, kaluwasan man to sa mga tao. Tibuok kalibutan, kaya agi siyang kamatayon. Isaiah, Hebreo 9:22. Without the shedding of blood of Christ, there is no redemption, there is no salvation. Muna nga, special to iyang kamatayon para nato. Dili tingon nga, sandaan po din na sa Kristo. Dili na mabungat sa itong abil kay na misinterpreta what kind of death that Jesus does have. Maong kaluwasan na to. Now karon, duhaman kamatang kamatayon. Physical death. Susto mo yung ipasiyo na nga siya danog siba kanya doon may kamatayon. Pero man sila makasa paglapas sa sugo sa Dios niabot na ang ilang pagkatao di matiguang na niya masakit niya luya kay kalag makasa o mao na nga gihulagwes Biblia ang duha ka kamatayon. Ecclesiastes 12:7 mao ni physical death. Ang tao dunay kalag og lawas. Kayang lawas gikan man sa abog, mubalik sa abog. Ang iyang kalag mubalik sa Dios. Mubalik ang iyang espiritu ngadto sa Dios. Hebreo 9:22 hukman das Ginos tagsa-tagsa ang kalag nga mibiya sa lawas. So balikon na to, mao na ang physical death nga mubuwag na atong kalag biya sa atong lawas. Sa atong lawas gikan ba sa abog, balik din na sa abog. Pero ang atong kalag espiritu man mubalik sa Dios. Mao na nga physical death. Ay kaduha na sa Ezekiel 18:20. Nga nagingon nga ang mga makasasala nga kalag mamatay kini. Sa mapagkamatay sa kalag nga kanang kalag espiritu man. Mao ni nga na to kamatayon nga dili lawas nun. Nga ang gingos Ginoo sa Isaiah 59:2 niyon Ginoo nga kung ang tao makasa mibulag siya kanako. Dili kaya ako ang nibulag kaniya. Siya nga makasa ang iyang sala mo nakapalayo niya kanako. Mao na nga sa 1 Timoteo 5 nagisgot nga dunay mga tao nga buhi pa pero patay na. Ano buhi pa patay na. Ang buot sa pasabot nga buhi pang lawas. Pero ang ilang kalag nanay nga nag-spiritual death. Spiritual death dili sa na end of life. Because our soul, spirit has no end. Ang atong kalag espiritu mo na, niya, ikamatay na to, di mo na mamatay ang kalag espiritu mo na. Mo na nga, nay, katapusang pulong natong ikadalit, naa sa pinadayag 14. Nga mabot ang panahon nga, doon ay nga ikaduha nga kamatayon. Nga, ang kamatayon o ang kalag itambog dito sa impierno. O sa impierno itambog na dito sa sulay ni katapusan nga kasakit. Mao na nga na to kanang espirituhanon nga kamatayon. Nga dili sabton mamatay nga nawa. Kundi ang kamatayon sa tao, ang iyang espiritu adto sa impierno. Yawa ganay guwa. So mo nga gilitok pag yun, ikaduhang kamatayon. By the way, na sa Biblia, na sa pinadayag, Kapitulo 20, versikulo 12 hanggang 14. So, muna, ang tubag na to sa yung pukunta na Brad George, nga, gusto na, doon ay kamatayon nga lawas nun. Doon ay kamatayon nga espirituhan nun.
mo nang pagkatambog na sa atong kalag, kung ang kanang kalag ang makasasala, itambog na sa impyerno. Way ganghaan pagguwa. Way katapusan, bisan trillion of years, di mahuman. Pait kayo. Yang kainit, ana, labaw sa tanang kainit sa kayo sa kalibutan. Ya, ato ginang Okay. Cooler Pasok, kaya mutana Pasok. Sige dong. Hello. Cooler Pasok, cooler speaker. Osba ko no, Brad. Brad, osba ko no, Brad. Ang pangutanan nimo. Naminaw si Brad Sok. Ano lang? Yes, good maglasaro sa mga. Atong televiewers na to ni Brother Sok, nasa text na to, Brother Sok, ang pangutanan niya, si Maria Magdalena ba, proseso ba nga igsuon nila ni Lazaro ug Marta? Dili. Si Lazaro doon ay duha ka igsuon babae, Marta o Maria. Pero kining Maria ding isgutan, dili ni si Maria Magdalena. Mga buutan kay ning duha ka igsuon ni Lazaro. Marta nga. Sa usagay ni duha si Kristo ni Lazaro, kana si Marta naghika dayon kung siya ikadalit niya sa Ginoo. Samtang si Maria, dili Maria Magdalena, diya gyud stilan sa Ginoo. Namino siya sa mga balaanong mga pung sa Ginoo. Sa balik ko na to, nga kanang Maria Magdalena, dili na mao Maria nga igsuon ni Lazaro. Ang igsuon ni Lazaro, Marta. Nya doon na igsuon niyang Maria, pero dili na si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, ilibyan kahugaw nga babae. Iyang ibaligya ang iyang lawas. Sa iyang katahong kabatanon, nagpatubalani ang mga tao pagpangita aron mo gamit kaniya. Pero gimilagruhan sa Ginoo. Diyang patyunon na siya sa mga bato, kaya namas balaod sa Leviticus, nga ang babaeng manapaw, patyon, pinagis pagbato. Yang man si Jesus, maestro, sa may imong isulti ni batuon ni namo, nasuot man, patyon man. Isuot lang Ginoo sa bunbon. O ni sa kinsa tong waysa kaninyo may muna pagbato. Gitanaw nila itong gisuot, o may ipaybawad ito kung si gisuot, pero mga tagak ilang bako, bato. Hangtod si Maria Magdalena na nabilin, Maestro, ikaw ba'y mubato na ko? Dili. Tindog. Sultihan ta ka. Tungod sa kahimtang nimo, kita sa Ginoo iyang kalag, nga may nulsulon, mabasulon, puno sa luha nga murag dili mahubas siyang pagbasol. Napasaylo na tanan ni mong masala. Lakaw, ayaw na papakasa. Sin no more. Gituman gina ni Maria Magdalena ang pagkabuutan nga way sama, mga kalisdanan, nagsunod kanunay siya sa bisan asa si Kristo nga mabot siya ang panaw. Aron na siya kapaminaw sa mayang balita sa kaluwasan. Nawaswasan ang iyang kalag sa kasalanan. Nahimo siyang balaan sa mga balaan. Og ningon ng Ginoong Hesus, sultihan ta mo, kung mabasa na gay kamo sa mayang balita kung ibanghilyo nako, kining babayhana, mapil sa paghandom kaninyo. Ang iyangaan, Maria Magdalena, mudilo sa paghinulsol, mudilo sa pagbago, mudilo sa pagiguban sa Ginoo para sa kaluwasan. So, wala na time. Yabtan na rin ang atong mga panahon, dali na kayo. Yan atong mga pasalamat sa atong Pangulo sa Cebu Catholic Television Network o mo'y pinangga kayong speaker sa nagkalala mga seminar sa Life, the Spirit Seminar, Catholic Charismatic. Brad Dudong Limsyo ang iyang kapikas, Dayan, o sa mga kauban niya ni Dudong sa pagsangyaw sa mga balita sa kaluwasan, pagbagos kinabuhi, pinagi sa Life, the Spirit Seminar, Life, the Spirit Baptism. Kunya, ato sang pasalamat sa atong mga Catholic faith defenders nga niya karon, si Brad John Porca, niya sa si Rudy Recasa, niya si George Torrefil, o si Dins Bacolod, si Madoni Amasad, Mado Aquino, niya mga pasalamat nato. Ang taga-Talisay nagpasalamat sa dakong kalipay sa Nangulo tungod kay ang hospital sa Talisay, district hospital, way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. In kaso resitahan na ang sakit baso sa kabata, way mapalit sinahan. Sauon na yun sa aksyon agad sa Mayor Samsam Gulyas. Muy mo palit sa mga girisita nga tambal nga madda sa pasyente sa ila o diya ba sa ospital. Unya,
ang eskwelahan sa Talisay College, suway bayan. Doon ay 8,000 ka mga estudyante. Yan itong mga 4 days ago. Doon ay 1,600 graduates. Nang hilak ang ginikam. Kanong hilak man? Nag-graduate man mga bata. Ang gihilak nila kay ilabihan lang. Hilak na eskalipay matong pa nila kay mami gipadang bayad sa mga bata sa eskwelahan. Ang ilang nagasto, plitira ang pagkaon sa bata. Ya, isa sa nindot kayong diploma, mga professional na yung mga kurso. Ya, balik ko na to, ang katong mga biktima sa Tino typhoon, mga sunog, kadaghan naglalayang lapit ng Talisay, ang mayor ikabuntag o human sa sunog tuwag yun o sa mga ni Vice Mayor Choy Asnar o sa mga councilors. Yeah, hatag din ang mayor sa mga ikahatag para makabakon pag-usap. O ni-appeal siya sa pagtabang niya na si Congressman Ria Culias. Lipay ka. Tungod kay, by the way, ang mayor naghatag o mga school supplies. Pila ka buok ng mga bata nga gika sa primary o elementary? 55,000. Naglipay maginikanan. Wala sila kapalit ang mga kwaderno kuban pa, mga lapis, bulpin. Kay gitagan sa Mayor Samsam. Busa nagpasalamat sila, nagkalipay lang sila nga ang Ginoo nagahatag o abang kanila pinagi sa nangulo sa katawan sa Diyos sa Talisay City, Cebu. Salamat kayo, Brad George Torrepil, Brad Dens Bacolod, o ni John Purka, o si Rudy Racasa. Nga ni Salmo sa atong tulumanon. Tagbuta po ni atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko, ang Diyos magapanalangin ka nato. Unya ba?